Hello, lovely soul. Welcome back po. Today, I am praying for you na kung ano man yung nararamdaman mo, physical man or emotional, na sana ay magkaroon ka ng kaginhawahan at kagaanan sa iyong kalooban. Lovely soul, kapag natutunan niyo po na makinig sa inyong guardian angel, I can say na you have the best teacher in the world. Kasi yung mga angels is tuturuan kanila na laging magsalita ng may katotohanan. Okay? And yung hindi mo nililinlang yung iba and hindi ka lumalabag sa batas. Okay? Tuturuan ka rin ng iyong guardian angel na laging makinig ng may compassion or may listening with empathy. Yung alam mo yung nakikinig ka na hindi mo hinuhusgahan yung taong nagsasalita or hindi mo binabaliwala kung ano man yung sinasabi ng iba. And yung instead na mag-focus ka sa sarili mo is ipinapakita mo doon sa taong kaharap mo na nakikinig ka sa kanya through your heart. Okay? Na isinasantabi mo yung mga bagay na makakadistract sa kanya habang siya ay nakikipag-usap sa'yo or sinasabi niya kung ano man yung nararamdaman niya at kung ano man yung sinasabi niya sa'yo is hindi mo siya hinuhusgahan. Okay? Pagkos nahusgahan mo siya ay iniisip mo yung mga sinasabi niya. Okay? And yung para makapag-create ka ng meaningful dialogue or meaningful na relationship sa kanya is hindi ka kaagad nagre-react sa kung ano man yung sinasabi niya. Ibig sabihin is pinipili mo kung ano yung mga words, mga salita na kailangan mong sabihin about doon sa sinasabi niya sa'yo. Minsan, the best way na magsalita is yung wala kang sasabihin anything at all. Lalo na kung yung isang tao na nakikipag-usap sa'yo or nagko-confess sa'yo, nagsasabi ng mga naranasan niya sa'yo is yung mga mahirap na na-experience niya, yung mga masasakit na naranasan niya. Sometimes, ang pinaka-best way na gawin natin is yung sabihin mo na lang sa tao na ipagdadasal mo siya na malampasan niya yun, na yung sakit na naramdaman niya is mapalitan ng pagmamahal. And kung naandyan naman siya, the best way na gawin natin is yakapin mo na lang siya sa kung ano man yung sinasabi niya sa'yo na masakit na naranasan niya. Diba? And ihag mo na lang siya to show yung compassion mo sa kanya, to show na nagki-care ka sa kanya, 'di ba? And tuturuan ka rin ng iyong guardian angel na
magsalita ka na mayroong pagmamahal. Okay? Like, i-express mo yung gratitude. Like, lagi kang magpasalamat sa kung anumang mga bagay na natatanggap mo or nararanasan mo. Minsan kahit mahirap man yung naranasan mo, pero tinitingnan mo ito as pagkakataon upang makita mo kung ano yung lesson, kung ano yung itinuturo sa'yo sa mga bagay na nararanasan mo. And yung isang taong nakikipag-usap sa'yo is yung kabutihan sa kanya ang nakikita mo. Yung magandang ginagawa niya ang nakikita mo, hindi yung kung ano man yung nagawa niyang mali. Kasi yung karamihan, 'di ba, ang nakikita nila yung kahit na madami kang ginagawang mabuti, pero yung iba mas nakikita nila, mas nangingibabaw sa kanila yung nagawa mong isang pagkakamali, 'di ba? Pero kapag natuto kang makinig sa iyong spirit guide, sa iyong guardian angel, mas ipapakita niya sa iyo na yung mga magagandang ugali o magagandang ginawa ng tao na yun, ng isang individual na yun ang ipapakita niya sa iyo. Na kahit na nga mayroon man siyang nagawang hindi maganda, pero ang ituturo pa rin sa iyo ng guardian angel mo is matuto kang tanggapin kung ano yung katotohanan doon sa isang tao. And tuturuan ka rin niya na yung sa action mo, kung paano ka gumawa na may pagmamahal or with kindness. Kung paano ka gumawa ng mayroong kabaitan. Okay? Yung being selfless, yung caring ka, kung paano ka maging caring sa sarili mo at sa iba. And yun nga, with compassion, listening or sa mga ginagawa mo, and yung being unconditionally kind. Okay? Yung alam mo yung act with kindness, yung alam mo yung example niyan is yung ngitian mo lang yung isang tao is malaking bagay na yun, kasi malay mo yung isang tao na yun mayroon palang pinagdadaanan, pero dahil doon sa ngiti mo na yun na napansin niya is napangiti mo siya, 'di ba? Isa po yun sa example ng act of kindness. Okay? Or saying a nice word sa isang tao. Yun nga, sinasabi ko sa inyo na instead na makita nyo kung ano man yung mali na ginawa ng isang tao, is tingnan nyo yung kabutihan doon sa isang tao. And sometimes, yung isang salita mo lang na magandang salita is malaki ang impact nun sa isang tao. 'Di ba? Hindi mo alam na na-uplift mo siya or naitaas mo siya dahil doon sa isang magandang salita na nasabi mo. Sa isang magandang words na nasabi mo sa kanya. 'Di ba? Malaki ang impact nun sa kanya. And yung mga unexpected na ginawa mo doon sa isang tao, 'di ba? Or nagplano ka ng surprise doon sa isang tao, is act of kindness po 'yon. Okay? So having a spirit of helpfulness,
being generous, so and considerate doon sa isang tao, and yung gumagawa ka or nagbibigay ka ng tulong doon sa isang tao na hindi ka nag-expect ng kapalit. Isa po yun sa mga dahilan po yun or mga example na you act with kindness. Kaya matuto po kayong makinig sa inyong guardian angel, sa inyong spirit guides, kasi masasabi ko na you have the best teacher in the world kapag natutunan nyo ang makinig sa inyong spirit guides, lovely soul. So yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe po, okay? Bye-bye. I love you. Take care.